Diyos ni kabutabo. Amo kang ipasulod Ginoo sa among mga kasing-kasing karon Ginoo. Ug panamon Lord ang among kasing-kasing abang iiyong sa likway ang mga dili mayo nga mga pangunahuna tungod kay maminaw na usab kami sa imong mga pulong karon nga kabutabo Ginoo. Na mo'y mahimo namong ginagiban sa among pagkinabuhi ni kalibutan o Dios. Thank you Jesus. Ato kawiton ang matinagano. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinugdan. Thank you, Lord. Sa panahon nga kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo Sister Maricel, ay magbasa sa tulong sa Diyos. Justin, guys. Abrihan nato itong mga Biblia sa Revelation chapter 20, verses 1 to 15.
And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. And cast him into the bottomless pit, and shut it up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which has not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon his foreheads, or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with them 1,000 years. And the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And fire came down from God out of the heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of the fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and other book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, and according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And the death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mag-apo. Nagapasalamat kami Ginoo ning takna sa kabuntagon nga aniya kami karon niining balay alampuanan. Aron magsimba kanimo tungod kay ikaw takos man nga lagaran ug mahimayaon imong ngalan. Nining scriptures nga akong nabasa ng hinautong Ginoo kami gayud anaa sa imong libro sa basahon. Og masilsil gayud sa among hunong kasing-kasing ang ginharian sa langit. Hatagi kami kagahom sa pagsabot o pagbuhat sa imong balaang espiritu. Mamuhat dinhi ka namo. O gibalik namo ang dungog ug himaya diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God! Mayong buntag sa tanan! Amen! Hindi mo mayong buntag sa tanan! Yes, yung natin sa lisugod mo, another time, worship at Ginoo through songs. And now, gusto sa Ginoo, dili lang basta-basta nga pagkanta, pag-ambak-ambak, pero ang gusto sa Ginoo, ang pagdahig nga, tinud-anay. Amen! Hallelujah! So, ano yung kanta ng mga kasing-kasing, pagdahig sa Ginoo. Amen! Hallelujah! Come on, church! Hallelujah! Hallelujah!
Bisan ako makasasala, imo ako ginagawa sa lahat. Tapos ka sa tanan, pag-aari mo pa salamat. Bisan wala kita makita, para kita ko ang gugma mo. Buhay ka Diyos na among ialagas. Bisan ako makasasala, imo ako ang ginagawa sa lahat. Tapos ka sa tanan, pag-aari mo pa salamat. I worship you. Ako sa tanang patay, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa iyong gugma. Nag-aapas-apas ka naman, Ginoo. Hallelujah. Dili ko worthy na nakagugma, Lord. Kami makasasala, Ginoo, kung wala din nakita noon, Ginoo. Hallelujah. We worship you, Lord. Ikaw, Ginoo, ang paghiyanan sa tanan, Ginoo. Dili ni worthy niya sa iyong tapumangan, Lord. Pati mo ang ginawa ka, anak, Ginoo. We worship you, Lord. Ikaw ang pamuhat sa mga kinabuhi, Ginoo. In mysterious ways, Ginoo. Salamat, O God, sa iyong gugma. Salamat, Ginoo. We worship you. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We exalt your name, Lord. Hallelujah. Tanan ng mga pagdayon, magpapasalamat ako ibalik diha sa atong buhay nga Diyos. Praise God! Panalaginan batang tanan. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. No, ikaw pa sa awit. Takos ka sa tanan ng mga pagdayi. Ipagpasalamat. Takos gidang Ginoo. Ang ayan di siyang pasalamatan. So, karon, before tamo ato sa atong halad gugma sa part sa Salapianon, muhatag ko bisag 2 or 1 or 2 lang na magpasalamat. Kaya takos man ang Ginoo nga pasalamatan. Ug ato siyang pasilungan. Isa magpasalamat diha. Praise God. Si nanay, di ka magpasalamat na 94 years old. Alive and kicking, tungod sa gugma o grasya sa Ginoo. Praise God. Palakpakan nato ang buhay nga Diyos. Manawag ang Diyos. Diyos, Diyos mo luloy ang inutang ng iyong panahon. Ikaw ang balag kami. Ito o kami ang Diyos, nga ikaw o kayo. Ang Ginoo ang Diyos ko lahat ang kailangan kinabuhi mo ang kinabuhi. Ikala mo kami ang Ginoo ang kinabuhi sa amin, hindi ka na po at taas ng katuwigan. Ang kanya lamang mo Diyos, kinaigong mo kayo, ikaw ka na umulahatan. Salamat ang kamintanan nga niya ng Jesus sa simbahan. Salamat sa iyong para namin Ginoo na ihakan mo na mo. Ang taas mo ng mga katuwigan na arang kanila. Hallelujah. Mga grasya, spiritual, material na utang. Kaya ang ikinahanglan kayo, Diyos. May mo kami malikon. Ang among pagtuo sa pagka-Diyos mo. Nga lahat ang kailangan pinabuhian. Ito mga tagnao, mga pinabuhian. Higat sa spiritual, mga material na utang. Salamat sa mga dumalang kayo ng simbahan ng Diyos. Nga, ikaw ay nanggihatag ka na mo. Nga pagkamatuon, nalahakan ka ng gugma. Gugma ka spiritual,
mga bugma, mga material, hangtod yung mga taknaan. So kasi sinugdahan na yung kalibutan talaga kami yung ginuwi ko ng katarungan. Ang kapal mo kaming tanan ng Diyos, hangtod yung mga taknaan. Salamat sa dumara ng mga simbahan na naghahatag sa gugma sa iyang mga sinsaktan. Mga gugma, ang ikan, samahan na Diyos. Masinagtunon na pagka Diyos na niyugmaon. Diyos ang lahat ng kinabuhit ng katawan sa mga karon. Salamat Ama sa inyong tanan. Ngimo ang dumo. Hallelujah. Sa langit at sa yuta. Anamo ang mga katawan ng Diyos. Salamat. Hallelujah. Wato iya overall to nga papasalamat gawas sa iyang personal nga pasalamat kay iya tong overall kay ang Ginoo naminaw man. Hallelujah. Sa una panadugang lang na pagpasalamat sa kinabuhi ni nanay no. Isang dito na siya maka-attend og every Sunday nga services kay tungod kay iyang lawas lagi dili naman ang ibol na dili maulaw siya masigigubo siguro daghan siya kanang nang libating sa lawas nga di siya gusto maka-disturb ba. So, pero sa balay niya, every time na magpunay sa iyo, kanang sudan, magpagkaon, lagi na siya devotional sa lahi sa buntag, pagkagahapon po, mag-devotional din na siya. Mga ginamang madunggan na, pag maghatod ng sudan, di na lang namo siya disturbon kay sa kwarto na, ampo na siya. Ibutang na lang naman sa iyong misa, ang tambunan. Inga na siya ka, nagkuhan sa Ginoo, nakalagad, bisan at 94 years old, very sharp pagid kay iyang naunang wala pa siya. Kalintanon, dili pa siya. Iyan lang yung mata, blurred lang tungod sa edad, pero ang iyang naunang same na gapon niya. Kusog gapon siya makaon, ganahan gapon siya makaon. So, blessed kayo no? Grabe ang Ginoo mohatag sa grasya kay iwan man siya. Ihatagan niya long life ang iyang mga anak. So, iyang gitupad. Makita nato in reality nga kinabuhi ni nanay. Atong palagpakan ng atong buhay na Diyos, kaya magkamayo sa kinabuhi sa aming nanay. Sige na siya ingon, maabot pa ba ako sa akong birthday? Mga na pagkunay, murag dalaga, pamakuha na nakadugog, sige na kag-ingon nga maabot pa kag-birthday. Naon sa 94 na karon, na kaya po sa tuhod, na kaya po sa tuhod. Kanagrasya gina sa Ginoo. Salamat. Thank you, Jesus. Palagpakan nato sa bagong buhay ng Diyos. Isa pa, one more. Ken, larga na ka, Ken. Ginamapakyasan mo yung mga ipaklod, pero panalangin, di maging nato na itago ato nang ipakita sa atong kaaway nga ang Ginoo always madaugon. Nga, sugod eh. Sugad ko itong pag-anak, siguro na ako pag ninyo, pag-anak, hantod sa nila ko ng siyampiyan, nakaulit na akong bana, kapasalamat siguro. Salamat ang nakatanan sa safety sa akong bana, sa pag-ulit niya, sa kay sa barko, sa akong pag-anak, grabe yun na Ginoo ka faithful. Nga karon, itong boros pa ko, nagsikong pang-apply, kaya parang makabalik ko Australia. Provide niya ang mga pangangailangan sa finances, sa tanan, na-registered ko as teacher, lagi dito, akong may pasalamatan na itong prayer meeting. Pero, di na dito klukod, daghan pa rin nga challenges na mo abot, no? Kaning, atong, ano sa to? Wednesday? The other day, na nag-file, nag-lodge yung kaning application sa visa, lagi working visa niya, mga last Friday, nag-medical me, matungo kami kasimba atong Domingo. 1 week lang, may din na Ginoo, gigrant tayo niya ang visa. Kami pagit-tigo, pamilya. Sa akong gana, sa akong anak. Aspas kayo, hindi na ko imagine dun sa to. Ginoo, ito tanan, no? Sa finances ko na mo, grabe yun, marami yun, although nagtrabaho, nakabitbit man akong bana, kaya siman man. Pero, naagin-utanan yun ang finances, yung gihapon, ang gamit na yun, masalamat kayo sa akong pamilya, both sides, ila mama, ila papa, kaya sila kinisalo sa among sukad sa pag-anak, hantad sa kuan, ay na Ginoo kay naghahatag siya ng mga tao, bitaw nga always sila kami, sila Indian, nga always nagapalayo. Kaning taon na sa estudyante pa ko, na bitaw sa kada adlaw, mga 100 na siguro, resume ako na.
Siya training ko sa Ginoo sa ako sa karon kay daghan ako nagdawat nga unfortunately di na bitaw kay ko madutlan. Unfortunately dili. Pero sige lang gihapon ko hindi ko kalimot sa story ni Jacob nga sige siya run. Kaya run siya, sige siya escape. Kaning balian sa Ginoo iyang hip one time encounter niya. Wala din na buhi ang Ginoo. Wala din niya dili ko mawa Lord. Dili ko nimo panalanginan. Yang gibalik sa Ginoo sa iya ang hip niya. Ang lesson adto is sige panalanginan tika. Gibalik na kay imong hip kay diri man ka nagpahagusog dinumdumi nga dapat sa ako ka magpuhag kusog dili sa imong kaugalingon no. Ang atong knowledge, atong wisdom, atong experience, dapat di na ito na ditong hikwaan na ito ganing diha ka nagbase always. Dapat sa Ginoo gid always, no? And when we trust Him, hindi nato kinahanglan sabton. When we trust Him, we don't need to understand. Just trust Him. More din yan kuan. Daghan kay mga anxieties, daghan kay worries, na halos everyday kay tao man ta, no? Pero di na ito kalimtan ang atay Diyos sa itong kinabuhi. Sige, ka mamuhat. Huwag ito'y mamuhat as tao. Siya yun. No? Ang tawagan akong gana. Ayun, siyang panangkulat na yun. Naging post na yan. Okay, basig this month, makalarga na po me. Hello, good morning. Pasalamat tayo sa Ginoo nga nag-grant na kitang visa, and then mag-uban ko sa akong family, di pareha sa akong dati nga work nga 3 months separate way, 9 months contract, pero karon matumig abroad, kauban akong family, and happy kay me and blessed nga ang akong wife na makakuha ko pa dito. Tana, ang among pagpuyo dito sa Australia, upside down ang kinabuhi. And thank you sa support. Okay, balik ko yung yung mga sa pagbuhay ng Diyos. Praise God! Nalaka ayong Ginoo, no? Ang atong una-una, ang atong mga plano sa buhay gid sa plano sa Ginoo. Pinaka-the best gid ang plano sa Ginoo pa atong ihatag sa iyang tanan. Praise God! Hallelujah! Bisan galing sa amo, puhon, ay among duhapod nga mananay, pero pamikabalo, kung asa may mamuha, kung sa katako among kinalambat, God is our Jehovah Jireh. Among hatag sa iyang tanan ng plano. Kasi man ang atong Diyos, siya ang atong paunahon sa atong pag-guide sa atong mga plano sa kinabuhi. Tumagpakan na itong Ginoo Diyos. Praise God. Hallelujah. Sige, magpasalamat ka sa tanan atong mga kaugan. Doko nato atong mga ulo. Lord, ning kabuntagon wala pumaybalo sa matagos sa karon Ginoo sa iyang mga kataugan. Ba't kanya kabuntagon Ginoo among gidala ug akong gidala sa imo diha kanimo Lord sa pagpasalamat sa paghatag kanimo pasidungog Ginoo tungod kay aduna gid kay kanunay sa among kinabuhi Ginoo kanunay ka nagauban-uban bisan nasa kami kanunay minimo gi proteksyonan kanunay minimo gi pakaon sa matag adlaw gitagaan minimo may paglawas Lord kun naman kami mga balatian imo kaming giayo Ginoo tungod kay pinaagi sa mga labod o God ang among mga balatian ang ayo o God salamat na kabuntagon Ginoo salamat sa tanan nga kadaugan sa matagos sa Lord ikaw ang ipasidunggan ikaw ang ipasalamatan ibalik namo ang tanan daw gimaya pinaagi lamang sa kamaharang ngalan ni Jesus ang tanan ninyo amen palakpakan ato ang tuloy ng Diyos karon samtang makaihinay ta sa andam sa atong halad na paggugma sa flight sa offering akong gihatag kang sister Christ sa pagdumala sa Mount Flight sa mga offering. Mayong Ginoo. Amen. No? Sa dili na ihatag ang atong tithes and offerings no. Gusto ta na nato ang unang matag-usa maguna-una unsa ka maayo ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi, no? Unsa isa ka matinud-anod sa imong kinabuhi, una-una unsa siya ka maayo. Kung atong tanawon ang atong mga kinabuhi karon, daghan kaayo mga rason na kinahanglan ta magpasalamat niya.
Akong ginhawa kusog, panglawas, pamilya, bagong trabaho, visa nga nagrang, negosyo, katag panalangin nga imong nadawat diha karon. Dili tungod na kay maayo ka. Tungod na kay maayo ang Dios. Usahay dali kaayo nato mahinumduman ang Ginoo kung aduna tay mga kinahanglan. Diba? Reality. Dumduman nato ang Ginoo kung natay mga kinahanglan na ngayon sa iya. Mangayo kag panalangin, trabaho, negosyo, kaayuhan sa mga akong lawas, kalampusan sa akong mga problema. Apan narumbot kaga, mutana ko sa inyo. Kung ang Ginoo ang naghatag sa tanan, nahimo ba nato nga siya ang akong unahan sa tanan? Kaunaw na ba tanan? Hatag man niya tanan, di una tanan niya. Nauna mo ba nato siya? No? Ang kahit sa offering nga igsoon din pagsuporta lang sa atong simbahan, iniusa sa pag-ila-ila nga ang tanan nga atong gipangayo iya sa Ginoo. Ipag-iyahan niya o kita ang mga tinugyan lamang sa iyang gihatag. Ang Ginoo nag-ingon sa Malakias 3:10, dadaan ninyo ang bukos nga ikapulo ngadto sa balay ipiganan. Sulayi ako niini. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Ug tan-awa kung dili ba nako ablihan ang mga tambuanan sa langit ug ibuto kaniya ang panalangin nga walay igong ng kabutangan. May igsuon karong buntaga gusto ko lamang hagitong kamo no. Kung matinag-anan ang Ginoo sa paghatag sa atong mga panalangin at mga panginahanglan nganong magduha-duha pa man sa pagbalik sa iya sa bakit ni iya. Usahay dili ang kakulangon sa kwarta ang problema kundi ang kakulangon sa pagsalig at trust. No? Ang tinuod nga pagsalig makita lamang sa atong pag-ampo apan usab sa atong pagtuman. Ang atong paghatag usa ka pagmatuod nga nagtuo kita nga ang atong kaugmaon wala sa sweldo, wala sa negosyo, wala sa bangko nimo, kundi ana sa kamot sa Ginoo. Basin aduna diri karon ang dugay nang nagunahuna sa pagtuman sa Ginoo pinaagi sa tithing. Permi lang maunhan sa atong mga gastuhan, sa kabalaka, na mahutdan. Karon nagiton ko kamo sulayin ang pagkamatinud-anon sa Ginoo pinaagi sa inyong pagtuman, pinaagi sa inyong paghatag sa iya. Dili nato ihatag aron mapugos ang Dios sa pagpanalangin nato. Inhatag ka, naghatag kita tungod kay nahigugman kita sa iya, nagpasalamat kita sa tanan niya gihimo sa atong kinabuhi. Ilan nimo karon? Pasalamati ang Ginoo sa pananggibuhat niya sa inyo. O para sa mga matinud-anon nga naghatag, padayon lang. Bisan wala ay nakakita sa inyong pagsakripisyo apan ang Ginoo, nakakita niya na wala kayo siya pakyas sa pag-atiman sa mga nagsalig kaniya. Busa, samtang andam na, sa paghatag sa atong tithes and offering, ihatag nato kini, nga adunay kalipay, pagtuo, pagkamapasalamat ng kasing-kasing. Dili ang kadako sa kantidad ang gitanaw sa Ginoo, kundi ang pagkamatinud-anon nimo, ang kahimtang sa ato ang kasing-kasing ay iyang gitanaw. Atong ipakita ang pinaagi sa atong paghatag nga si Jesus mao ang Ginoo sa matag bahin sa atong kinabuhi, apila na atong mga panalapi. Nagaampo kita do kung atong ulo sa atong bonita na atong tithes and offering. Ang mahayo nga lamang malangit nun. Daghang salamat o Dios sa imong ulit katapusan, kaayo sa among mga kinabuhi, sa imong pagkamatinud-anon. Ikaw among magdatag na og walay adlaw nga imong kaming gibiyaan. Dawata kini among mga ikapulo ug halad isip among pagsimba kanimo. Lord, love ka na mo, Lord. Panalangin niya mga naghatag, diguna ang ilang mga pagtuo. Gamita ang kining halad alang sa pagpadayon sa imong buhat o pagpalapad sa imong gingharian. Ikaw lamang, Lord, ang among kasaligan. Karon ug hangtod sa kahagturan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong katahon ng halad, hatag, no? Sa taga-primarch siya atong tithes and offering. Salika na puno
Kung yan si Brad, ano po na dahil na. Isa lang dahil na. Sige. Before tamo sa pinaka-importante nga bahin, ang maong pulong sa Diyos, katulad nga narabatay sa tasina karon nga adlaw, no? Atong ihikling, tanan kung sa pinaka-father sa atong una-una, nga doon ka makasinto pagpaminaw, sa pulong sa Diyos, tulad kay mao nga pinaka-importante nga atong dianhe, ang pulong sa Diyos. Tungod kay kung wala ang pulong sa Diyos, wala tayo hinagiban nga may maka-strong foundation sa atong kinabuhi. Tungod kay ang kaaway, sumala sa Bible na gayon, mura og liyon na angulog, nakituyok lang sa ato, no? Kailangan digdunta nga mubatok sa kaaway. So, karon ang mo na ito atong matagsa-tagsa kasing-kasing, atong ukban ng atong kasing-kasing, o atong una-una sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. I-welcome nato ang mga pamumulo, pinagi sa kang Reverend Sixto John Abalos, atong palakpakan ang pulong sa Ginoo, ang atong kapanatayang karang kabutado. Dalay din ka, Diyos. Praise God. Salamat sa Ginoo, no? Sa nagilan gihatag kanilang karon. So dili ta maglakan. Salamat sa Dios sa Dios Mayo. Nagdali lang tuig, no? Hulyo na ro, Agosto, September, there na o na. Nanaway mo ng taong pasto na naman. Magpatuloy tangka na. Okay? So, ang kinabuhi, no? Dali lagi yun. Wala kong malmalay lain sa tuig, first class. Okay? So, nito na, nabukang mensahe. Salamat po sa Diyos na Diyos kung nagpagpag ka na ito. Ang atong mensahe makita din sa Proverbs chapter 3. No? Dili Proverbs 3. No, dili Proverbs chapter 4, 23 to 27. Manilog kang tanan, no? Alang sa ano sa pulong sa Ginoo. Proverbs 4, sa piling ka tihon ni Solomon, naghatag ka ng pagpahinang o giya sa itong kinabuhi. Yung dili, Proverbs 4, 23 to 27. Ang masahon sa English o Bisaya. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a forward mouth and perverse lips, put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Bisaya, masahon. Kay sila kinabuhi alang yatong nagpangita kanila o kayuhan sa ilang tibuok kaunod. Ang pili ang imong kasing-kasing sa tanang pagpamikamo kay gikan niini magagula ang dakong utang sa kinabuhi. Isalit ko ay gikan kanimo ang usa ka
masi na laagon nga bakba o ipalayo gikan kanimo ang mga ngabil nga masukihon. Itutok ang pagtan-aw sa imong mga mata sa unahan o itutok ang imong tabon-tabon sa tubangan nimo. Pataga ang aligyanan sa imong mga tiil ug tukura sa matuid gayon ang tanan mong mga dalan. Ayaw pagliso sa tuo mong kamot ni sa wala. Kuha ang imong tiil gikan sa utan. Magamot ta Ginoo, nagpasalamat kami sa pulong nga gibasa sa mong tiniwala. Lord, Holy Spirit, ikaw naghandog kami, ikaw magapanunti ka na mo. Gamitin ang alagad na magapanunti sumala sa ipalit mo kaniya o ikaw magalangin sa patagusa sa pulong mo. Dagang salamat. In Jesus' name. Amen. Maglingkod ang tanan. Ato na lang nahibalo ang makaigsunan na ang atong kinabuhi kumpara kini sa mga tao na nag-journey o na nag-biyahe, no? Yang makag-adlaw, maghahimot ang mga decisions that determine our direction and our destination. Matag-adlaw, di ba? So, sumusama sa usa ka traveler, no? Ka tao, nag-andam siya, adisyon siya mularga, o mo abroad, o mularga, ang iyang pagabuhaton, magapangandam siya. He will prepare carefully before a long trip. Sa kitang Kristohanon, must take also spiritual precautions as they journey to the life. Ang minsan karo, pag-aluhan, precautions for life's journey. No? Precautions for life's journey. Kung sa maling precaution na kayo sunod, mga pahimangno, mga talambagod sa pagkinabuhi, sa pagkinabuhi sa kita, di ang kalibutan. So, nalang mga panambagod, nga ano na may panigamo, panambagod nga atong dapat nga atong hinuntuman. Kaya naman, ang kinabuhi lagi sa pasasyon tao, ano na yun nag-drive sa kasaganan. Now, sa atong pag-drive sa kasaganan, padong sa journey, dili tanan kalsada nga tuagian, maayo. Dili tanan espalto, dili tanan simento. Naay mga panahon sa atong pag-travel nga moagi ta og gubak nga bridges. Ha? Muna nga atong ma-expect nga sa atong kinabuhi adunay mga detours in life that we need to understand. Di lang detour makaigsoonan, doon na po yung mga broken bridges sa atong agianan, sa atong life's journey. And aside from that, napag-i mountains to climb for us to proceed. Ano kita makapadayon, no? Na mga bukid nga atong pagkatkaton. O di lang kada napag-i mga valleys sa atong kinabuhi that we are going to experience. So nagpasabot pa kaigsunan nga dili basta-basta ang kinabuhi. No? Naagi kinabuhi, speaking ng kinabuhi nga doon ay mga valleys. Apan salamat ang Diyos nga siya, though I walk to the valleys of death, I will fear no evil, for thou art with me. Alam ko sa mga panahon kay sa ato kinabuhi mga kaigsunan, doon ay mga seasons of kinabuhi nga we are now climbing in the mountains. No? Nagakapkat ta og mga kanang sama-sama nagdagkat ta og mga bukid nga depende sa bukid nga atong sakaon sa kinabuhi. Nay bukid nga maghanay ay napoy bukid nga grabe ka ay nana. So napoy bukid nga mga nga do na tunin sa mountains to climb. No? Mga bukid sa kinabuhi nga dapat nato kadkaton. When we, sa dahil ato ka lang makapkat pagisunan, and we were able to go up sa mga mountain, makita nimo nga, lamig na nilay. Pero bago na siya, di mo makita ang view o pinakamaayo nga makita nimo, muna muagi kang hangat. Muagi kang kadaos-os. Muagi kang usahay nga mura o delikado ang kinabuhi. Tungod kaya nga dili basta-basta ang saka ug dagkong bukid, no? Kami nakatong may daghang bukid. Bukid dito sa
Yun ang gitawag sa Bukidnon. No? Nga sa kinang isa rin ka mo, kaagi. So kinupugin ka, na kung naman kasugat, kinahanglan inaptik yun. Kung saan isa na kayo makaagi. Pero pag-abot na mo dito sa mga bukid, the whole family ni pagkalangit sa Diyo. Ma-appreciate mo ang bukid sa dilang makaadto ka sa pinakapungkay sa bukid. Bausap na sa itong kinabuhi pa kayo sundan. We have so many valleys to experience. Ang mga valley mo ng valley sa kahatlok, valley sa kawalagpon, batang kasi nga mga valley sa kinabuhi na din atong experience. That's why, sa atong pagkinabuhi, we need precautions for our life's journey. Dahil dapat na itong bantayan, dapat na ito pamalantungan. Dining atong pagkinabuhi, dining kalimutan na. Kaya kung dining ka makabantay, makaisunan, kung wala'y mga precautions ng buhaton, mamahimo ang kini, mahimong failure, mahimong gitang madarong atong kinabuhi. That's why, hindi sa atong gibasa sa Proverbs chapter 4, 23-27, dingon ang Ginoo. Tanang ni Haring Solomon, kanatong tanan, it's a keep your heart with all diligence. Keep your heart with all diligence. Ang kinahanglan ko ang atong kasing-kasing bantayan atong gini. Kini atong kasing-kasing makaigsunan mo ano po siya na mo sugay po ni kung unsay atong experience ini atong kasing-kasing po kini atong emotion. Mo ano po mo sa taas mo drive po dito. That's why ingon sa lupa si Haring, keep your heart with all diligence. Ano man, for out of it for out of it spring the issues of life. Kung saan yung mga issues itong kinabuhi, tagnan. Wala ako balikod, ang Biblia nagtulong ka nato that this world is not our final home. We are pilgrims on our way to God's eternal kingdom. Yung mga kining atong kinabuhi karon di kining kalibutan dinhi atong ibuhi dili ni atong final nga puloy-anan. Kita ito sa Biblia nga mga pilgrim sa ato pa mga journey naga-sojourn kita naga mga ano kita nagitawag og mga nagabiyahe kita. So therefore kita nagabiyahe man, we must travel wisely, cautiously, and faithfully. Okay. Unang Biblia, bilang Kristohanon, kinahanglan ito sa pulong sa Ginoo. Psalms 119 verse 105, God, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang imong pulong, mao ni lampara sa akong mga tiil, pinag-travel ng da. And a light to my path. No? Lampara pa, napasiga, klaro kayo. Unsa na nasunahan. Muna nga, sa atong pag-travel, we expect detour. Labi ng dato, kung naghayahay na, pero ganun na detour. Ang detour, makaigsunan, mo na mga problema sa itong kinabuhi. Mo na mga ito lang na, di na yung butang na hitapos itong kinabuhi. Itong kay, unang-una, we miss the right path. No? So, atong bantayan. So, sa may mga precaution pagkaisunan sa atong pag-journey tinutan. Number one, guard your heart. Guard your heart. Bantayin ito kasi Proverbs 4:23 atong balikon nga out of it, no? Out of it, no? Yung sa Pablo, keep your heart with all diligence. Ganun man, for out of it springs the issues of life. Diba? So that's why it's a pamper the path of your feet and let all your ways be established. Yan ang Biblia, no? So una na itong pagkakuha precaution para mahimutang makapadayon sa pagkalagat sa ino ang atong pamilya mahimong maayong dagan, you have to guard your heart. The heart is the control center of our lives. Ang atong kasing-kasing maunay pinagka-sentro na nagkontrol sa atong pagkinabuhi. Muna ang atong bayani. Whatever fills our heart will eventually shape your words. Shape our words, actions, and decisions. Muna nga, batay natin kasing-kasing. Dito magpadala sa kasing-kasing. Kung na lang magkagulaanan, na lang
makasuko, dunay mga pagdugot, ayaw tugutin nga ang maong mga butang magpuyo sa imong kasing-kasing kaya naman kung naano sa imong kasing-kasing di yung ka makapupod, di yung ka makapadayon sa unahan. Nga naman ang imong kasing-kasing puno sa kapungot, puno sa mga pagmahay, puno sa mga pagsalinha, wala nga dili ka makapadayon sa unahan. Guard your heart against sin. Not only sin, guard your heart against pride. Oh, sabi na sa magtiayon, mag-away, garpo. Ha? Huwag kayo mong nagmahayag pa sa iyo. Ha? Bitterness, envy, pagkasiluso, unforgiveness, and above all, worldliness. Makaisunan kining tanang butang, hindi na ito bantayan kung makapaukot sa itong kinabuhi. Mao'y makapawala sa plano sa Diyos sa itong kinabuhi. Tinugtugin niya ang Diyos, adunay plano sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo. Totally na plano ang Ginoo. But the most important thing, para makuha ang mga plano, you have to guard your heart. Di mawala ang sunat na maagita ang mga dito sa kinabuhi, mountains to climb, valleys to bridges that are been broken ahead, uli mga di ka katabok kay ang maong bridge niya, imo agyanan, nagubak sa mga ni. So, kanang bridge diyan mga sunod, it typifies broken relationships, broken dreams, o broken samliha. But, para makapadayon ka sa unahan, magkapamalandong ka, bantay ang itong kasing-kasing. A pure heart leads to a godly life. And when you have a godly life, nadiha nga ang imong kinabuhi, namintihin mo ang gitawag pagka righteous person, doon ay mga blessing magkagsunan sa mga tao, kadiin, nagapadayon, nagpuyo, nagkinabuhi sa pagkamataron. No? Kaya ang Ginoo gusto niya nga kitang tanan magkinabuhi sa matarong pumaagi. Bisan ko na ato makita nga diin ang atong kinabuhi kurang tapsitubi na at ang gusto ang Ginoo nga magpabilin tang matarong siya ang ubahan. Kung kay adunay daghang mga benepisyo sa diha sa usa ka tawo nagpuyo ang mga matarong. No? Dunay mga benepisyo. That's why God is always asking us to live a righteous life because righteousness exalted a person. Karon wa ta. Diba sabihan atong namintin kining atong pagkabatarong, pag-alagad sa Ginoo, makita nimo nga ang Dios dunay mga tinguhan. Dunay mga butang, sabihan we live the righteous life, dunay mga good things about the life kadiin, as tawag kadiin, mabuhat out of those troubles and out of struggles. Wala na yun ang James chapter 1 verses 2 and 4. Yun sa mga kaigsunan ko, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience remain in us. Huh? Doon ay mga binibig sa life struggle. Ayun ang ispo-ispo lang yung mga valleys, yung mga bridges niya, na diin na sa atong natubangan, no? Na ay mga gitawag o kanang mga benefits nga diin atong makuha sa dihang atong malugar. Troubles, una din troubles draw us closer to God. Needs draw us closer to God. Mayroon nga Psalms 34 verse 18, the Lord is near to those who have broken hearted. O kita na broken hearted ta, katong Ginoo na Ginoo na to. Hindi na Ginoo doon na to, kung saan ito mo, siya rin bahala sa kanan. The only thing that we do is to draw closer to Him. So, ang beneficio we have, our prayer lives deepen, our faith grows, and our relationship with God becomes more intimate. And when you have an intimate relationship with God, you are going to ask anything in my name, believe it, you will receive. Matingnan lang na. Sa iyong paghilak, sa mga hilak ang hilak, kaya dagdag mahitabo sa kinabuhi, ano ang paghilak, pulihan sa ginong hilak na malipayon. That's why troubles, no? Not only troubles draw closer to God, not only that troubles build strong character.
James chapter 1, 2, and 3. No? Not only that, Trubos teach us to depend on God. Uwing sa Trubos, mga pagkinahanglan, mga klase nga, di ako sa kinabuhi sa when we depend on God, no? When we depend on God, ang ginawa na yung bahala. That's why yung do I walk to the valley of the shadow of death. Ang death niya, walang poon, murang ihit of death, walang gitanan, kayo nang patay, di ba? Patay, gini, yung patay, wala gini mahimo. Muna, sa dihan na wala tayo mahimo. No? O, iyon ang Biblia, when do I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no panic. Yan naman, for you are with me. Tala ang Diyos. Hindi lang natin mapansin ang Diyos na nato. Pero dahil He's working. When God is silent, He's doing something. Tapos ako mag-usap ko iyang decision. Because why? Wala pa naman ang Ginoo. May eksaktong panahon ako balik when the time is right. In the fullness of time of God, God will make it happen. Ha? Wala nga makita mga eksunan, ayaw small lang inyong mga troubles. No? Troubles prepare us for greater blessings. Di ang dami ka, kanang mga ato mga dumughan karon mga gitawag og emptiness nato, mawatay na hot. Kana gi-prepare God is preparing us because He has a greater blessing ahead of Him. Genesis 50:20, the life of Joseph is a perfect example. Atong balik-balik mo, gibitray siya sa iyang mga brothers, ibaligya siya, ang may Muslim, he was falsely accused, he was imprisoned, but all these things is a preparation for him for a greater blessing. Ha? Wala nga, salamat sa Diyos niya na. No? And then, troubles produces eternal blessing. Wala, no? Nga, ato makita nga sa ato pag-travel, sa ato pag-travel, dinig kinabuhi, ato balik mo una, guard your heart. Ikaduha, stay on God's path. Stay on God's path. Pabiling taliha sa dalan sa Diyos. Proverbs 3:5 and 6. Many people rely on their own understanding. But God is telling us that if we trust in Him, God's wisdom never fails. No? That's why, before making decisions, sa di pa ta maghimong desisyon, pagsunod, ato yung ibutan sa una-una, we need to pray kung insakto ba na itong desisyon. And then we need to consult God's Word kung okay ba ni. And then we need to seek wise counsel sa mga tao mature na nilagas mo. And after that, wait for God's direction. Pabilin lang yun sa dalan sa Diyos. Ha? Pabilin nga. A wrong turn can lead to unnecessary pain, but God's path leads to life. Pabilin lang. Lord, magdugay mag Lord. Pabilin lang. Ha? Because God's path is the right path. At sabi niyo po, in His time, He made all things beautiful in His time. Pabiling lang yun. Alagad sa inyo. Ayaw magbiya sa Diyos. No? Ayaw magbiya sa Diyos. Discover na magbiya sa Diyos. No? Kaya sabihan, kita may kung ano, na ginong nag-andam na. Hindi ko pa yung Isaiah, before you ask anything, God has prepared all ngayon mong pangayoon. That's why do not turn to the left nor to the right. Ano ba? When you do that, doon ay mga unnecessary pain na imo masugata. Mahimong matulog, kung nagsakay ka sa kinan, mahimong matulog ang imong sa kinan. O maplat ka, malangan ka. Pero kung naa sa direksyon, naa sa highway sa Ginoo, bisag guba ang pili sa matubangan, God will do something. Gialaw sa Ginoo nga may mga tulay na guba, okay, that is waiting period. Ha? Okay, kung sa ka ayaw ni Juan, pinitulayan ni, wala, namiwan ni. Sige lang. O, kung paano ay ang bakho ng panunong na, doon na. Hallelujah. Diba? Then, number 3,
Precaution, beware of temptation. Ha? Atong batayan ng temptation, 1 Corinthians chapter 10, 12 to 13. Temptation is part of every believer's journey. The danger is not being tempted, but giving into temptation. Ayaw itugot nga sa imong pag-alagad sa Ginoo, temptation nimo nga mubiya ka sa Dios. Ayaw itugot nga mapintang ka nga diin wala dili ka wala gitawag ko wala kay amor ang imong pagtuog masikit unya maghanap og kaupos ug magkamala. That's temptation, no? So temptation is part of every believer's journey. Yung nga wag mo ginito ba sa Ginoo matintang ka yung pagsalig mo wala na. That's temptation. Nga di na ka makasalig sa Ginoo. Una nga dunay magitawag og practical precautions. Avoid situations that encourage sin. Stay accountable to mature believers. Pray for strength daily. Fill your mind with scriptures. And, doon ay kadaogan. May ganod sa langit. Huwag dito matintan. Labi na sa ako sa liha. So, kining tradition ko din, speak of general siya. In form of tradition ng mga pawalan nato o pangalaga sa Ginoo. And then, number 4, travel with right companions. Sa pagpangalagad sa Ginoo, sayo ko sa Diyos, kadihan magsakay ka, sumusakay na, travel ka, kung ang imong kauban, right companions, so pila happy. Na may discouragement, yung mag-agi yan, ay delikado na. Diba kung di ka mag-driving ito, ang atong auto ng mga agri ko buwagi, pero na, ayaw. Ha? Ngayon naman, kanang imong kauban na kumpinyon sa mga pag-agi, it might be, niyaagi na niya na. Niyaagi na ang mga sitwasyon. Mabitaw na nga, sabihan na nag-practice ni Isay, ayaw mo tayo si Isay, kaya malanggahay na po practice ko pa. Iguhan na po siya o ganang student permit, automatic. Niya, iko nga, ang ginan itong taga-promigo nga, growth. Tapos ang matuha ang iyang kuhan ng pro, sa 1 month pro, kuha na. Practice ka sa'yo. Practice ka. Oops! Baga na! Inig, mo ay pag-break, maumumo ka. Diba? Kinanaman ka ito pag-journey. Usay mamumo ka, kaya hindi ka kapalang break. Usay dasmalan ng pinti, hindi ka kapalang biyo. Mo na sa pangalagad sa Ginoo. Travel with the right companions. Ano man? Kining imong companion labilag ang nalagad sa Ginoo, they can teach you ayaw na. Muna sila ingon nga, relax lang. Stay on the line. Do not move to the left. Do not move to the right. Muna nga, sa atong pag-travel, pag-pangalagad sa Ginoo, we need to travel with the right companions. Ingon ang Proverbs 13:20, he who walks with wise men will be wise. Muna nga sa itong kinabuhi, dapat ito kagaan nga mas daghang tagbarkada na believers kaysa mga unbelievers. Ngayon nga, dili na lang po ka ang itong mga barkada puro unbelievers. Wala may problema na siya. Akong ginamit, lamig mo ng mga believers kung nga naman, sila makasulti na ito sa Pinoy. Okay. So, the people closest to us influence our values, attitudes, and decisions. That's why we need to choose friends, number 1, who encourage your faith. Kadua, we need friends who speak the truth. And we need friends who challenge you to grow. And last, we need to choose friends who point you toward Christ. Ay sa dihat niya, lami ang imong dagan sa imong kinabuhi. Na may aberya na ayaw ang Amen. Right? Then, last, second to the last, carry the right spiritual supplies. When we travel a long journey, dalatagpak. Dito lang kit-kit pa doon sa Nagwanto mo sila Hong Kong, praise God, hallelujah. Sa ibang mga kami Hong Kong, karang pizza size. Huwag naging plano sa Ginoo. Pero di tayo may good sa Ginoo. No? So,
Yung timing, ano ba? Nakakuha may overhead ko tayo na pamasahe. Back and forth, 5,000, back and forth. Pagkaya na eh. No? So what to you no? Yeah, pagtawag na ko sa pagpagkumangkot siya, sige, cool! Ari, cool! We praise the Lord. So, ginto na yung mas ginto ba? Kaya naman, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, when you go to layunan, nagyong kay mga pagahi, na kayo mga supplies, na baluka kung sa iyong dalhon, baluka kung sa iyong dapat dalhon, kung sa iyong sa atong pangalagan sa Ginoo, we should, in the journey of life, no, we need to carry the right spiritual supplies. And what are those? No? Just as travelers carry food and water, believers need daily spiritual nourishment para daily madaot ang kinabuhi. Essential supplies includes God's Word. Balik-balik na sunga, ha? God's Word. Masaya yung ito, their word have I hid in my heart that I might not sin against you. Not only God's Word, prayer. Muli ang mga essential supplies na dalhon, kada mga bilita, apo, faith, kada mga kapsalta, nakakaroon tayo, nagkukulog, nagkukulog sa kinahanglan, no? Kada mga kaniin, natas kagulanan, we worship the Lord. Fellowship with other believers and the guidance of the Spirit, knowing ang mga spiritual supplies that we need to carry in our journey in life, serving the Lord. Without this, we become spiritually weak. Sita punta sa discouragement, dahil tamano, dahil tayo panamuhatod nga, di yan punta sa Ginoo, sa kitabo, madaot atong kinabuhi. And then, napaka-isa, be ready for difficult words. Magandang ta, kaysa unahan, adunay mga malisod na kalsada. John 16:33, promise that we would face trouble. Difficult seasons are not signs that God has abandoned us. Storms, ang malikon, develop stronger faith, greater perseverance, deeper dependence on God. So every trial na ato magian sa ato pag-journey become a stepping stone towards spiritual maturity. So sa sumunod na Kristo ang kaya ito namin. So be ready for difficult roads. Then keep your eyes on the destination. Importante na. Itong nag-travel ingon sila, ingon ka sa kanang gikan sa Tagum pa doon sa Valencia, yang inisod ko. Asa naman itong paniri? Itong kanang imnanan o kanang sinani, imnanan o tsokolate, nawala. No? Nawala. Pero kung naman ito, pastor, nabuhanin ba tayo? Kaya naman, ang among mata, wala nakakit dito. Lahat ng among sa istorya. No? Wala ka. Our destination is not earthly success, but eternal life with Christ. Although, part sa Ginoo, nga mo success ka, kinabuhian. But the most important thing, ang atong destination, kinabuhian, ang atong pangandaman, kung ng langit. Ha? Ano man? Muin up, pagtalit ko sa langit. Ganun kinabuhi. Kitang nanan, will eat up death. Musubok ka sa dili. Kitang nanan, mo expire. Ha? Ang sapatos gani, wala nang musok, kaya mga expire. Ihatag na ito kung saan na itong guardia dito sa nagkatangay sa pastor, na may kordihan. Kung na dito magamit. Hilang bahal man niya. Natangtan sa pastor, natangtan. Expire na ito. Kaya katangkutan, kalutang na expiration. Kaya na ang expiration, kitang tanan should keep our eyes on our destination, and that is heaven. Wala nga, focus. Never become so focused on temporary pleasures that you lose sight of eternity. Ayaw tagay na kumunta din sa trabaho, okay na trabaho, okay na negosyo, okay na partner siya, but never focus on that. Samtang buhay pa, yung ang Biblia Colossians 3, if you are risen in Christ, seek those things which are above. Alright. So, practical precaution for every Christian in the walk of life. Number one, walk closely with God every day. Read and obey the Bible. Pray without ceasing. Magbalik-balik mo siya.
avoid sinful promises, choose godly friends, learn from past mistakes, aron di na ka makaagi, aron di ka magbalik-balik, no? No? Kasi kaya history repeat itself, you have to learn from past mistakes, then trust God's timing, stay faithful until the end. When you do that, may successful ang atong manipul tayo na. Hallelujah. Ang Ginoo maayo sa pinabuhi. Sila pagkatry na gagiyan ka na po sa itong dalan. That's why ito si Kristo, sa John 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Father that comes to the Father, dili ta maabot sa itong success in life kung wala ang Ginoo. Nagkinahanan ng Diyos. Nagkinahanan ng Kristo. Hallelujah. Atong abito to, Ginoong Diyos. Hallelujah. At napapalato kita sa buong sa kamayo sa Ginoo. Ato siya pasalamatan ng Diyos, mga butas. Ginoong Diyos, dalayan ka, awiton ko, ang imong grupa, Ginoong Diyos. Yes, hallelujah. Umabot tayo. Panita din ni, bukas sa tumabi. Hallelujah.
salamat kami sa imong kamayo. Salamat po Diyos na di ikaw, nalan sa krus. Pinahagi niya na Ginoo kami ng kabaton, pasaluan sa mga kalapasan. Salamat Ginoo nga may nunong ka na ko na kanyang gibuhat kini. Ngayon mo gitawag ang iyong mga sipulo o ikaw nag-andar po katapusan ka ni hapon. Di mo sa nag-iingat Ginoo, buhatan kini, paghandong alam ka na. Yan ang pasabot Ginoo na gusto niyo na kining ay ang giingon ka na mo buhatan kini paghandong na utro po na po kini. Aron ginuduan na ko ang imong kamaayo. Manunuan na mo Ginoo, ang inyong pagpasaylo sa imong kalapasan. Among hinulong Ginoo, ang imong mga saad, maliin ikaw ang gano'n ka naman. Salamat niyo, Diyos, dalayon ka. Salamat sa Ginoo, na hindi ko pa karoon, nagsimulo sa tubo, kanila nga mitulog kita, Ginoo, dito sa cross. Salamat na pinagin sa mundo kami, imong itabunan, o kami nakabatong, Ginoo, kailangan sa tanang problema sa mga pinagin. Na pinagin sa mundo, ano din ka mo, Ginoo. Din mong gahog, o naghatag ka mo. Tarang Ginoo, ng mga pagsulay sa kinabuhi, pero may danat kami sa destinasyon ngayong iatap ka namin. Ikaw to, may pamindagang salamat. We give you all the praise, the glory, and the honor in the name of Jesus. Hallelujah. At ang punta ng tinapay, kay gikan sa Ginoo, nadawat ko, ang ikahatag ko sa kaninyo, ng Ginoong Jesus, sa gabi, sa pagbuli kaniya, di ko kang tinapay. O sa nakapasalamat na siya, kini iyang bibikas-bikas o ingon siya. Bawa kini ang akong lawas, nagibikas-bikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandong ng ako. Gagawin kita. At ang litan ko pa, sa bawang pag-isa, tapos sa panihapon, ang kupang ikuha niya nag-ignore. Kini ang kupang o ang bagong pakigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini, imdag ninyo, kung sa utang inom ninyo niini, sa paghandong kanako na inubutan. Hallelujah. Sa utang ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanang ang ipaghandong sa mong kamaayo. Lord, nakita mo ang matagusan karon. Imo ang Diyos katong tinapay ug katong kupa nga among Ginoo karon maghatag kato Ginoo ikaw kalaugan sa mong kinabuhi sa among paglakaw Ginoo ning kalibutan naghay mga problema sa unahan nga among gagian. Pagsalamat o Diyos, among hinduman Ginoo nga nakikauban ka namo. Among hinduman Ginoo ikaw na may umaon. Among hinduman Ginoo nga ikaw kasukay sa imong pagkinahanglan. Among hinduman Ginoo nga ikaw mag-aayos sa nang balatian. Among hinduman Ginoo nga ikaw nga mo trouble shooter sa tanan ng problema. Among hinduman Ginoo nga among pamilya na sa mga kamot ikaw ang bahala. Among hinduman Ginoo ang imong pagkamaayo. Ug among hinduman Ginoo nga ni simanahan ikaw magawad-uban kanunay kanamo Ginoo. Kung nagkanag-apo sa tanang mga anak, maliit mo lakaw na ilakaw ng simanahan, ikaw magawad kanila.
imong protection, magawa ng kamay nila. Ilikay sila sa disgrasya ka dautan, Ginoo. Ilikay sila sa katawang dautan. Yung mga Ginoo, ako nag-ako kanin si Manahan, ikaw magatakbo silang pagkinahanglan. Nakita ni mo Ginoo ang ilang mapitaka, nakita ni mo Ginoo ang ilang sulanan sa lugas, kung nakita ni mo Ginoo ang ilang tibigan na sundan, ang ilang mga mediators, doon sa sulod niya ni Ginoo. Ikaw nag-ako, Lord, nila si Manahan, sudlan mo o tanang mga pagkaon, Ginoo ang ilang mediators, sudlan mo Ginoo ang ilang mga Ginoo dili kini mahundan ug imong Ginoo ang tanang pintakan ni si Manahan imong pagkasudan og panalangin financial Ginoo. Lord, ako nag-aampo Lord kani ikaw ang magadala og panalangin sa mga nagkan. In the form of favor, in the form of promotion, in the form Lord of blessing. In the form of customers Ginoo. Sakales ikaw, I will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Sa Lord, sa Manahan, at ikaw ang kalamatan ng pundaan sa mga panalangin namin sa Manahan, Ginoo. Ang tanang balay ng mabayaran, ang tanang tiguhang ini, ang tanang gusto ng magnegosyo, Ginoo, yung iyakan sa dapat lang mga buhatang Ginoo. Lord, labaw sa tanan, salamat sa kinabuhi ng long life ng iyakan ka namin. Hallelujah. Lord, ngayon kami salamat. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa iyong pagkahat, Ginoo, sa visa ni King King, kung iba, mga ni Vladimir Ginoo, bansang Ginoo, ang Pierre, Lord, hindi mo sila gipahinuda, Ginoo. Lord, malakaw sila, o ato sila, Lord, si Manahan, ato sa Israel, ako nag-ako, make the straight, Lord, make the journey straight, Lord, na walay mo na muli ang Ginoo. Kung isalig ka rin kanan, isa naman sa akong kausunan, man Ginoo, kasi lahat na pinagplano ng mga abroad, ikaw Ginoo magawa ka ng langit. Ilayin ka sa balik na sa salamat, abong kinigi, ako tungkol kay, ang tanang pakayon, imong igatugyan, tungkol kay, ikaw ang among mga balanda. The is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yet while I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. The rod and the staff comfort me. Thou preparest me in the presence of my enemies. Thou art my life over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. At kami yun, amen. Ayun po, God bless. Magkakaroon nyo.
Sign. Diri ra ni say. Panahin ko ate kung sugod sa ihatag na ni. Ay, Jesus.